Nagpadala na ang Department of Justice ng formal letter sa legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc para magbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng senador. Itinuturing ng pugante si de la Rosa dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, pag-usapan natin ang formal letter ng DOJ kay Attorney Bondoc. Nangangahulugan ba na bilang abogado may obligasyon siya na makipagtulungan para matunton ang senador at paano tinutugunan ng DOJ ang usapin ng client-lawyer privilege sa isyong ito? Angela, alam mo, maaga-aga yung naging press conference ng Department of Justice kaugnay nga sa formal letter request na ibinigay nito o ipinadala kay Attorney Jimmy Bondoc. 12 araw na kasi mula nga nang pumuslit si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado ay palaisipan pa rin ang kinaroroonan nito. Pero ayon sa DOJ ay nasa loob pa rin ito ng Pilipinas. At sa press conference kaninang umaga, Angela, kinumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na nagpadala ito ng formal letter request kay Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Bato, para magbigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng senador na itinuturing na ngang fugitive from justice o pugante ng pamahalaan. Ani Vida, pagkakataon nito ni Bondoc na tumulong sa legal na proseso ng pamahalaan at sa law enforcement agencies para sa pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC warrant of arrest kay De La Rosa. Narito ang payag ni Secretary Vida. My position is the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Angela. Doon sa mga naging interview, sinabi ni Attorney Bondoc na wala talaga siyang idea kung saan ang kanyang kliyente. Ano yung naging reaksyon or tugon ng DOJ dito? So far, Angela, at least doon sa panig naman ni Attorney Jimmy Bondoc, iginiit niya na wala silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan at kalagayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Giit pa ni Bondoc, wala nga umanong basihan o batayan ang pamahalaan para nga tawagin na delikado o armado si de la Rosa. Pero sa oras daw na matanggap nila ang liham mula sa Department of Justice ay agad silang tatalima rito at tutugon agad-agad. Hindi pa natin nakukuha yung bahagi ng DOJ doon nga sa matapos tumugon itong si Bondoc, pero hangad nila na makakuha nga ng impormasyon sa kinaroroonan ni Senator Bato. Question ang pag-question ang DOJ kay Senator Robin Hood Padilla regarding this issue because siya yung huling nakitang kasama ni Senator Bato de la Rosa. Tama ka dyan, Angela, and isa nga sa mga pinakamaingay sa social media ay yung pagiging persons of interest ni Senator Robin Hood Padilla na tumulong daw nga sa paglabas at pagtakas ni Senator Bato mula sa Senado. Pero ayon sa DOJ, inaaral pa nila yung naging pag-amin ni Senator Robin Padilla na paulit-ulit sa ilang mga interview na sasakyan niya yung ginamit para makalabas si De La Rosa, pero syempre naging limitado yung kanyang tugon dito at sinasabi nga na hintayin na lamang yung magiging resulta ng investigasyon. Pero sa ngayon ay nasa case build-up pa lamang daw ito at pinaalalahanan din yung iba pa at posible na pumigil sa o humarang sa paghuli kay Senator Bato de la Rosa, yung pamamagitan ng Presidential Decree number 1829 o ang parusa sa sinumang magtatangka na magtago at mag-delay ng criminal investigation para protektahan ang sinumang suspect. Ang sinumang mapatunayan guilty dito ay kung opisyal ng pamahalaan, posibleng maharap sa perpetual disqualification sa public office. Angela. Well, at this point, Arles, dahil nga idineklara ng pugante itong si Senator Bato de la Rosa at hindi pa natin alam kung talagang nasaan siya, meron bang mga ulat or pahayag ang DOJ tungkol kung meron bang patong sa ulo ito si Senator Bato de la Rosa, meaning reward money kung sino man ang makakita sa kanya? Sa ngayon, Angela, ay hindi yan opsyon ng Department of Justice na maglagay ng patong sa ulo ni Senator Bato de la Rosa dahil tuloy-tuloy naman yung mga impormasyon na nakukuha ng ating mga law enforcement agencies. And actually, may panawagan nga si Secretary Vida kay de la Rosa na aniya,
dating PNP chief. Kaya dapat daw may kaalaman ito sa bigat at pagsunod ng warrant of arrest. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vida. Ang sa akin po ay panawagan na rin po kay Senator Bato. Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. At kabukod pa dyan, Angela, ay hiniling na rin ng National Bureau of Investigation sa Philippine National Police na kanselahin ang firearms license si Senator Bato de la Rosa o kumpiskahin yung kanyang 118 na mga rehistradong baril. No? Batayan sa liham ng NBI na ipinasa sa PNP kahapon, May 25, kung saan iginiit ng NBI na may pending case, criminal case umano sa Senator Bato de la Rosa, kaya wala siyang karapatan na mag-possess o maghawak at magbitbit ng mga baril, no, sang-ayon na rin sa Republic Act number 10591. Kasama sa mga binanggit doon sa liham ay yung warrant of arrest nga mula sa ICC, no. Pinapasuko rin kay De La Rosa yung kanyang mga pag-aaring baril sa loob ng 48 hours mula sa notice notice sa kanya, no, at sa kanyang pag-aresto o alinman ang mauna sa dalawa. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.